sa wakas, natapos na rin ako sa paglilista ng mga pautang kong cellphone. So ito po ay side hustle ko. Ang gamit ko sa pagpapautang ko is credit card. So kaysa ako yung gumamit para gastahin or kung ano-ano yung bilhin tulad mga kakilala ko na pag may credit card, ini-enjoy nilang iswipe dito, iswipe doon, mga gadgets or kung anong gamit hanggang sa hindi na siya nababayaran. So yung akin, naging practical lang ako na kaysa malubog ako dahil sa mga kapretsyohan ko, kung ano-anong mga material na bibilhin, so hindi ako ganun. Ang ginagawa ko sa kanya, ginagamit ko siya pang business, sinasideline ko siya. Kahit papaano, sa isang cellphone, kumikita ko ng 600, 400, 2,000, 900, depende po yun sa amount ng cellphone at depende rin kung gaano katagal. So, mukhang malaki pakinggan, pero kung i-divide mo yun sa, kung halimbawa 3 months, magkano lang yung 600 sa 3 months sa kada buwan? Tapos kung 6 months naman, medyo matagal, so, pwede na siya kasi yung percent lang ng mga pinapataw ko every month is 4% lang. Yung iba po, nagpapataw po sila kapag ka-credit card, din pautang is 10%. Monthly yon. Yung iba pa, yung mga, nung nagtatrabaho pa ako sa cellphone gadget shop sa mall, ang patong nila is 20%. Nagulat ako, sabi ko dun sa ano, kasi pag may mga customer ako nagpapautang, chine-check ako yan sila, parang kinakaibigan ko kasi pabalik-balik. Magkano yung interest mo ganyan-ganyan? Nagulat ako nung sinabi niyang 20%. Sabi niya, hindi ko naman sila pinipilit tumutang sa akin, sila yung may gusto. Kaya hindi sila pwede magreklamo kasi sila naman yung nagpumilit para kumuha sa kanya. Pero sa ngayon, titigil muna ako magpautang gawa ng, hindi ko na malayan, naka 39 na pautang na pala akong gadgets. Yung isa dito is refrigerator. Tapos yung 38 is cellphone lahat yon. Start nung February. Yung unang umutang sa akin is ref nung February yun. Tapos nung nag-decide na ako na magpautang nung March na hanggang sa nagsunod-sunod na hanggang ngayon. So yun nga, uulitin ko, stop muna ako ngayon gawa ng hindi na iiwasan talaga na kahit sabihin ko pa sa mga client ko na dapat every month makakapaghulog. Ang date na binibigay ko is 10, 15, or 20. Kasi onwards nung date na yan, like yung 20, is magbabayad na ako sa bangko. Pero yun nga, hindi talaga maiwasan. Pero yung iba naman, maayos naman nakikiusap sa akin na hindi makakapaghulog gawa ng may aberya. So, wala akong magagawa, kundi unawain. Yung iba naman, yung hindi ko lang nagugustuhan is hindi nag-update na hindi makakapaghulog bago pa ako maningil. Kasi dapat, kung ikaw ay hindi makakapagbayad ng on time, kung alam mo na medyo sasablay ka, kahit man lang siguro 5 days before yung due date mo, magsabi ka na, hindi yung mismong bayaran mo na kapag tinanong ka ng mga naniningil sa'yo, saka hindi ako makakapagbayad, dun may irita or may inis talaga yung maniningil sa'yo o yung nagpapautang sa'yo. Pero so far, ako naman hindi ko naman ginagawa yun. Wag lang sasagarin. Like for example, one time ginawa mo na ng ganon, tapos pinagbigyan, pangalawa, ginawa mo na naman yung tipong yung dinasog mo na, tapos siningil ka, wala pa rin pabayad, tapos hindi ka pa nagsabi. Pangatlo, ganun pa rin. Doon sa pangatlo, medyo mainit-init na yung ulo ko dyan. Medyo masiserve mo na kita ng very light. Kasi nga, obligado din tayo magbayad sa bangko. At bukod doon, yung tiwala, inaalis mo na doon sa nagpautang. Gawa ng hindi ka maayos kausap. So ako ay dati rin nangungutang. Nung way back 2013, nangungutang rin po ako ng pera. Kasi ang ginagawa ko dati sa sweldo ko, binibigay ko sa lahat ng kapatid ko. For example, ngayon, bibigay ko sa isang kapatid. Sa susunod na sahod, ibibigay ko sa aking kapatid. Natitira sa akin nga, like for example, sumahod ako ng mga 6,000, ititira ko lang yan mga 1,000 or 1,500. Tapos ibibigay ko na yan. Ganun yung mindset ko dati dahil hindi naman ako marunong magpahalaga ng pera noon. Hindi ako marunong kung paano hawakan yung pera. Ginagawa ko noon para mayroon pa akong pang-allowance, nangungutang ako sa katrabaho ko dahil dalawa silang magkaibigan nagpapautang, si Marites at si Rodel. So, nangungutang ako pero ahead of time, binabayaran ko na sila. Hindi ako yung nagpapadili kasi ayaw ko yung nasisira yung pangalan ko. Naiinis na sa akin dati si Inocencio, si Junior na lagi kasi akong bigay ng bigay sa family ko. Sabi niya, pwede naman magbigay pero wag mo namang ubusin. Pati si Luwalita na kaibigan ko rin, ganun din yung payo sa akin. Kasi kung magbigay nga ako sa pamilya ko dati, wagas, talagang walang matitira sa akin. Nangungutang ako para sa sarili ko. Hanggang sa napapagod na magpautang yung kaibigan ko si Onyor kasi nabaliktad yung sitwasyon ni. Dati ako yung nagpapautang sa kanya, tumutulong. Tapos hanggang sa ako nalulubog na gawa ng ganun nga yung ginagawa ko. So dapat ganun po tayo, maayos magbayad, kung walang panghulog, magsabi ng maayos. Kung wala talaga, wag naman idahilan na meron naman talaga, gagamitin mo lang yung pera para sa iba. So, wag sanang ganun. Para at least, sa susunod na mga ilangan ka, makakaulit ka ulit. Siyempre, tatandaan nung nagpapautang sa'yo kung sino yung maayos magbayad. So, yun lang yung tips ko for today's video. Hindi rin madali magpautang sa totoo lang. Since 2019, nagpapautang na ako ng cash and cellphone gamit naman yung credit card ko sa pag-purchase ng mga cellphones na pinapautang ko. So, okay rin naman yung pautang na business or sideline. Yun nga lang, kailangan matibay yung loob mo, matatag ka. Kasi kung mahina ka, makakasalamuha ka talaga, di may iwasan na may mga customer na bastos, sila yung matapang, sila yung makapal ang mukha. Kapag ka nagpatinag ka, kapag ikaw yung natakot sa kanila, kapag minura ka na nila, nako, lugi ka. Bukod doon, pagtatawanan ka pa noon dahil ang gagawin niya, dahil nasinda ka niya, gagawin niya ulit yun sa iba. Kasi nga nakakaya-kaya niya yung mga nagpapautang sa kanya. Pero sa case at estilo ko sa paniningil, hindi sa akin obra yung mga ganong attitude. Yung kahit murahin ka, yung kahit siya pa yung galit, hindi sa akin obra yung mga ganyan. Kung matapang ka, kung makapalang mukha mo, pakapalan tayo at patapangan na lang tayo. Baka wala ito. So ganun yung eksena. Mabait ako kapag mabait, pero kung bastos, bastos din ako. Ganun lang kasimple ang buhay.
buhay. Huwag tayong magpapadaig dun sa mga taong mapangsamantala. Yun lang yung message ko for today's video. Have a great day, everyone.